Magandang hapon po mga kabayan. Welcome pong muli sa ating latest update rito po sa C5 Southlink Expressway na may haba po itong 7.70 kilometers mga kabayan. At may pondo po itong 12.645 billion pesos, no? Itong C5 Southlink Expressway. Ayan mga bayan, panoorin po natin yung description para hindi po tayo malito mga bayan. Please like, share and subscribe po tayo, Porca Studio. Hindi sikat pero nag-aabot ng balitang tapat. Ayan po mga bayan, yan pong nilagyan natin ng araw. Dyan po tayo mag-update ngayong hapong ito. Ayan. Dyan po tayo sa may Barangay San Dionisio, Parañaque. Dyan po tayo hanggang dyan lamang po muna tayo mag-update, no? Tapat mismo po yan ng Dr. E. Santos Station sa Parañaque mga bayan. Yan po mga bayan, yung sa harap ay papunta Makati, Terminal 3 at mismong Maynila, no? Ang itong taas, ito na po yung C5 Southlink Expressway. Ngayon dito po tayo sa gilid, baybayin natin yung service road, no? Tatagos na po tayo doon mismo sa mismong Mirabel mga kabayan. Samahan niyo po si Porca Studio. Like and share po tayo mga bayan, no? Latest update po tayo. Araw Wednesday ngayon, no? August 16, 2023 mga kabayan.
Ayan mga kabayan, itong bandang kanan mga kabayan, ito yung entry, papasok doon sa mismong C5 Southlink Expressway. Papunta po yan mga kabayan ng Quezon City, papuntang BGC, no? Ayan po dito sa kanan na ito mga kabayan. Papasok sa papuntang Quezon City at BGC Taguig po. Diyan po papasok, no? Itong mga sasakyan na ito, galing po yan ng C5 extension, Las Piñas, Parañaque, yan, at Cavite din po, no? Ayan mga bayan, diretso na po tayo dahil dyan sa unahan po mga bayan, masisilain po natin yung ano, may malaking pagbabago dyan sa unahan. Ayan po mga kabayan, dyan sa unahan po mga kabayan ay mga kabahayan po yan dati, no? Nung mga last update natin dito. Pero ngayon po ay wasak na. Tinanggal na po yung mga bahay dyan sa gilid mismo ng pader na ang runway, no? Ang bandang kanan natin mga bayan, itong kanan ay runway na po ito ng airport ng NAIA, no? Na Manila International Airport dito sa kanan. Yan po ay pader na po yan sa bandang kanan. At yung mga kabahayan na yan ay dito po sa harapan natin, puro bahay po ito dati. May mga upload po tayo noong mga nakaraang mga July, no? May mga upload po tayo dyan mga kabayan, silipin ninyo. Dito sa area ito ay puro bahay pa. Pero ngayon, ang laki ng nawasak, natanggal, no? Ewan ko lang kung yung natira ay uubusin din yan. Kaya abang-abangan po ninyo mga bayan, next month or next 2 weeks from now, mag-update tayo ulit dito, no? Ayan po mga bayan, ay dahan-dahan na pong dinidemolish yung mga bahay dyan sa ating harapan. Ayan po. Dahil dito po tatama yung C5 Southlink Expressway, no? Kaya po siguro ito ay natagalan dahil po sa right of way nitong C5 Southlink Expressway mga kabayan, ano? Ayan, itong mga bahay na ito baka ubos ito o may matira man sa gitna dito sa bandang kaliwa. Ayan po, dahil ang bahay rito mga kabayan ay dikit-dikit po. Ito po ay katabi ng runway ng airport. At tatagos po yan dito sa bandang unahan mga kabayan. At dito sa area na ito mga kabayan ay yung daan ay talagang rough road, puro butas-butas. At pag maulan dito mga bayan ay napakalalim yung baha. Kaya shout out naman dyan sa mga DPWH, baka naman. And dito po lulos tatagos mga kabayan yung expressway, itong bandang kanan natin. Ayan na po dito. Yan, dito po tatagos gilid mismo ng runway, no? Yung pader na yan. Yan na po yung runway. Dito tatagos yung expressway. Ito po matamaan po ito. Ayan, dito sa gilid na ito mga bayan.
Ayan po mga kabayan, sa bandang kanan natin, ayan na po yung alignment, no? Puspusan na po yung pagtrabaho, napakaraming heavy equipment na po. Ayan po mga kabayan, kaya natagalan ito dahil po sa right of way, no? Dahil marami pong pabrika rito sa Parañaque, sa may Mirbel, matatamaan po ng ginagawang C5 Southlink Expressway, kaya po ito ay nahinto ng ilang buwan, no? Halos mag-isang taon na tigil ito mga kabayan dahil sa pag-acquire ng right of way, dahil marami, yun nga po, ang matamaan po yung malalaking establishmento. Ayan. Ngayon po, dito tayo, lipat po tayo rito sa mismong Dr. E. Santos Avenue. Ayan po mga kabayan, tapat po ito ng barangay hall ng San Dionisio, Parañaque, tapat rin po ng SM Sukat, Parañaque mga kabayan. Ayan, na kung saan andito po malapit sa yung Dr. E. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension. Ayan, dyan banda sa likod ng mga malalaking girder na yan mga bayan. Tsaka mga portal beam yan po. Dito po tayo, pinasok po natin itong mga kabahayan dito mga bayan dahil dito po tatama yung C5 Southlink Expressway. Ayan po sa likuran natin. Ayan po, dito po tatama. Napakaraming bahay po rito na natamaan. Ayan, yan po yung mga malalaking columns. Naglalaki ang poste. Ayan, dito po. Kaya napakaraming bahay rito na natamaan ito, no? Nagsimula pa lang itong trabahoin, no? Ayan po mga bahay rito mga bayan, talagang dikit-dikit. Kung magkasunog yung isa, ubos lahat. Dahil dikitan po talaga mga kabayan. Ayan o, sa bandang kanan. Sa bandang kaliwa may portal beam na po, ayan, matagal na po yan. Next update natin ay ating baybayin ito papuntang Cavitex. Ayan po. Andito po sa likod natin yung Dr. E. Santos Station ng LRT1 Cavite Extension. Ayan po, yung mga bayan. Umakyat po tayo. Yan. Magkakaroon pa rito ng isa pang poste. Naghukay na sila. Ayun lang po mga kabayan, yung ating latest update, C5 Extension. Maraming salamat po at magandang hapon po sa lahat. God bless po.